Speaking of ICC, napag-usapan na din na naman natin ang ICC. Oh, para doon po sa mga Duterte Fans Club diyan. Para doon po sa mga suled-suled. Oh, bibigyan namin kayo ng update. Kasi yung mga OFW na nandoon sa The Hague, doon sa labas ng ICC, sila Maris Umali, kumukuha po ng balita yan, no? Kumukuha ng balita yan, pero binubuli ng mga DDS. Si Gretchen binubuli nila. Mga kababayan, di ba Addictus Rex, binubuli nila. Maris Umali, gano'n, binibidyoan nila, ayan bias ka, si Gretchen ginagano nila. Ngayon, sinasabi nila, bias ka. Wala naman akong nakikitang pagiging bias ng mga reporter doon. Kinukuha lang nila kung ano ang kalagayan ng Pangulo para maihatid doon sa mga kasulid-kasulid dito sa Pilipinas. Alam nila kung ano ang lagay ng dating Pangulo. Tapos sasabihan yung gano'n. Ang ginawa sa kanila ni Maris Umali. Ginawa nila Maris Umali. Di parang nasa rehas yung mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Doon, nakaganon lahat sila, sama-sama. Si Maris Umali, nandun sa kabilang side. Naglalakad gano'n, parang binibidyohan yung mga unggoy. Gano'n yung mga unggoy, gagalit sa kanya. Bias ka. Tapos si Maris Umali, wala lang, nonchalant, no? Nakaganon lang sa kanya. Nag-e-enjoy doon sa view ng Manila Zoo. Huwag niyong bubulihin, huwag niyong sasabihan bias, kasi ang gustong ihatid niyan kung ano ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Para doon sa mga kasulid ninyo na nasa Pilipinas. Eto, ang lagay daw ng inyong tatay, sabi ni Pulong Duterte na nakabakasyon ng 50 days. At ang dami, 16 yata. 16, 17, Ma'am Delia Rosario at Shiro Kansaki, yung papasyalang bansa ni Pulong. Ang dami. Di ba, nagpaalam, sabi naman siguro ng mga ibang congressman, naknantina pa, magpapaalam ka pa. Halos hindi ka naman namin maramdaman dito sa Congress. Lagi ka namang wala dito, magpapaalam ka pa. Parang 16, 17 yung papasyalan ni Pulong Duterte. Unang sumagi sa isip ko, mag-world tour Ano kaya gagawin? May mga nagkomento, ang sabi nila is, naku po, ayan na si Pulong. Aayusin na yung mga bangko nila sa iba't ibang bansa. Yun yung sabi. Ako, ang unang pumasok sa isip ko, mga kababayan, hahanap nung mabubudol nilang bansa na napayagan silang mag-asylum. Yun yung una kong naisip, mga bossing. No? Magsisik kami ng asylum sa inyo. Kung sino ang mauto namin, doon kami pupunta. Ngayon, umabot na po sa the Netherlands, mga kababayan. Ang balita niya, para sa inyo, mga kasulid. Isang sulid muna, mga sulid. Isang ganun muna, sulid. Dali, sulid, Duterte pa din kami. Ganon. Para sa inyo to, okay naman daw siya. Nakita nyo, si Senator Padilla, nung nakulong, di ba? Malayo. Mas bad boy tignan. Bad boy daw si Binoy. Ngayon, nagmukhang mayor. Nasa mabuting kalagayan naman. Inaalagaan siya ng maayos sa loob. Yan. Di okay na kayo. Dapat okay na kayo dyan. Huwag kasi kayong maniniwala doon sa mga sinasabi ng Naku, ang dating Pangulo, wala po yung pangalan dito sa ICC. Pwede ba mangyari yon? Naku, ang dating Pangulo, kinidnap. Dinala lang sa ospital. Yung pagkadating sa ICC ng dating Pangulo, Mabel Quinjo, dinala sa ospital.
Di ba? Siyempre, aalamin kung ano ang kalagayan niya. Kung safe ba ang kanyang kalagayan. Tumataas ba ang presyon, etc. etc. Ba ang pakalat nawawala ang Pangulo. Ang pakalat hindi mahagilap ang Pangulo. Pagkatapos ng 2 oras na check-upan, nalaman na okay ang kanyang sitwasyon, okay ang kanyang kalusugan. O yun, balik na ho sa normal. Dinala lang sa ospital para malaman Pero ang pakalat na ho nila, nawawala ang Pangulo. Kaya ho, sobrang madaming nawawalan ng gana na maging DDS dahil ho sa mga ganyan. Ano po? Sobrang nawawalan ng gana yung mga ka-DDS nila. Kung dati ho, makita nyo, yung mautog nila, inumpisahan yan sa sa Davao. Madaming pumupunta. Siguro given na ho yun. Davao yan Madaming pumupunta, mga bossing. Pero ito yung recent na lang po, no? Miski nandiyan pa sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Konti na lang. Ano na nga lang ho, mga kababayan, covered court na lang po, hindi pa nila mapuno. Kasi nawawalan ng gana doon sa mga kasinungalingan na pinapakalat. Biruin mo naman, dating Pangulo, ano sinasabi? Adik si Marcos, may adik tayong Pangulo. Yun ho, sinabi niya, mga bossing, doon ho sa Davao. Sinabi niya yun. 4-5 oras makalipas, mga kababayan. Nagsalita ang PIDEA. Wala naman pong katotohanan yung sinasabi niyan. Wala po sa listahan namin na gumagamit ang presidente natin. Pagka ganun, yung lakaran, mawawalan ka talaga ng gana. Di ho ba, mga kababayan? Talagang, ay nako, ayoko na nga dito. Ako doon ho ako umpisang nawalan ng gana sa mga yan Yung tipo bang pagka sabi, weak leader si Marcos. Gumanon ang dating Pangulo, di ba? Weak leader si Marcos. Tapos, mababalitaan natin, naging chuchu pala sila ng China. Sasabihin ng mga DDS, walang mga ganitong mga digma-digmaan nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Walang panggigipit na ginagawa ang China nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Sino naman ang manggigipit sa iyo kung tuta ka nila? Kung sunod-sunuran ka lang sa kanila? Kasi ngayon ang administrasyon pumapalag. Di ba Ralis Carlenga at Pretty Boy at Bursio? Pumapalag. Hindi uubra sa administrasyon na yung helicopter ng China pumapasok sa ating teritoryo. Kasi kay Digong dati, helicopter lang naman yun. Yung inikutan lang naman, bato-bato lang. Lumagpas sa ating teritoryo. Tubig lang naman yun. Ganon kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Ano po epekto sa atin noon? Yung simpleng ganon ng dating Pangulong Duterte? Napasok 1 milyar, pumasok, tubig lang naman yan. Sasabihin ng mga pumasok, lumagpas tayo kahapon ng 1 milya doon sa Pilipinas. Subukan naman natin 2 milya ngayon. Pag hindi pinapansin, subukan naman natin pasukin na yung Luzon. Ganun yan. Knowing China, mga kababayan, mga boss, chief, sir. Diba? Ayan inaalagaan siya ng maayos sa loob. So, dapat kalmado na ang utak ng mga kasulid. Di ba? Okay na. Dapat medyo kalmado na kayo. Pero, wag na kayong maniniwala doon sa mga pinapalabas nila na wala ang dating Pangulong Duterte. Hindi magagilap. Kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Bobo na lang ang nagpapapaniwala. Sabi ni Kian, matapang lang ang mga Duterte sa kapwa Pilipino pero tiklop sila sa China. Tuta ng China ang mga Duterte. Sabi ho yan ni Kian.